Sinumbong ng mga Cebuano kay Pangulong Bongbong Marcos ang kawalan umano ng evacuation warning ng manalasa ang Bagyong Tino. Nagsorry naman ang Pangulo na aminadong nagkulang sa paghahanda ang pamahalaan. Live mula sa Liloan, Cebu, nangunguna sa balita si Dave Abuel. Dave, anong assessment ni Pangulong Marcos sa pagbisita niya dyan sa Cebu? Jiggy, flash flood daw at hindi malakas na hangin ang nag-iwan ng matinding pinsala dito sa Cebu, ayon yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Unang binisita ni PBBM ang Tiltilon Elementary School dito sa Liloan. Isa ito sa mga lugar na nakaranas ng matinding pagbaha. 39 ang namatay dito sa Liloan. Sa paaralan muna pansamantalang tumutuloy ang nasa 126 na pamilya o higit 500 individual. Namahagi rin ang Pangulo ng family food packs, health kits, hygiene kits at sleeping kits mula sa DSWD. Nadiskubre rin ng Pangulo na 23 silid-aralan sa Tiltilon Elementary School ang tuluyang nasira ng baha. Personal ding kinumusta ni Pangulong Marcos ang mga residente sa Barangay Kotkot sa Liloan. Nagsumbong ang mga residente sa naranasan nilang matinding pagbaha. Pakinggan natin ito. Lampas bahay, bigla. Ano bigla din nawala? Sumalakas yung takbo. Matagal nawala. Matutupig kayo? Walang mayente, walang tubig. Parating lahat yan. Pero unang-una, mabuhayin muna namin kayo. Pagkain at saka tubig. Jiggy, reklamo rin ng ilang bakwit, walang nag-abiso sa kanila na lumikas ng maaga. Wala raw silang narinig na sirena. Wala rin daw silang nadalang mga gamit at pagkain dahil nabigla sila sa flash flood. Jiggy. At bukod sa Liloan, saan pa bumisita si Pangulong Marcos? Jiggy, nag-inspeksyon din sa Talisay City si Pangulong Marcos. Binisita niya ang Mananga Bridge kung saan makikita ang halos na wipe out na mga bahay dahil sa baha. Pinuntahan din ng Pangulo ang mga nasalanta ng bagyo roon. Nagsagawa rin ng closed-door situational briefing si Pangulong Marcos sa Kapitolyo kasama ang mga miyembro ng gabinete at lokal na opisyal. Tinalakay raw ang assessment at nilatag ang mga kailangan ng bawat LGU sa pagpapatuloy ng search and retrieval operations. Jiggy. At Dave, ano magiging aksyon ng gobyerno sa pangangailangan ng mga biktima? Jiggy, matapos ang briefing, sinabi ni Pangulong Marcos na i-relocate ang mga residenteng nakatira sa no-build zone. Magtatayo rin daw ng temporary shelter para sa mga residenteng labis na naapektuhan ng bagyo. Sa ngayon, tuloy raw ang pamamahagi ng tulong sa mga biktima ng bagyo. Makakatanggap daw ang mga residente na nawalan ng tirahan ng 5,000 pesos kung partially damaged ang kanilang bahay at 10,000 pesos naman kung totally damaged ito. Nakiramay rin ang Pangulo sa mga nawalan ng mahal sa buhay. Nagsorry ang Pangulo sa mga binagyong Cebuano. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. We are very, very sorry. Hindi ko, siyempre lahat kami nalulungkot dahil napakataas ng ating casualty figures. Ang pinaghahandaan ng mga LGU officials was a storm surge, yung papasok galing sa dagat. Pero ang talagang nangyari, flash flood. Hindi natin napaghandaan. We will be here. We are not leaving hanggat maayos na ang inyong mga buhay. Jiggy, base sa tala ng Office of the Civil Defense, umabot na sa 188 ang namatay sa pananalasa ng Bagyong Tino sa Visayas at Mindanao. Pinakamarami ang galing dito sa probinsya ng Cebu. Samantala, pinaghahanda rin ng Pangulo ang Northern at Central Luzon para naman sa paparating na Bagyong Uwan na pinangangabahang magiging isang super typhoon. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Dave Abuel live mula sa Liloan, Cebu. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.